Ayan, sinusukat dito para hindi sumayad. Ayan, pag nilak siya, pipihit na ganon, nakalak siya dito. Hindi siya basta-basta pipihit sa gitna kasi may gatla dito sa gilid. Ayan, mga kadiskarte. Pagmasdan yung mabuti, yung pagkakagawa para sa mga baguhan dyan. Okay, yan ang ating gate. Yan ang ating mga pinaghirapan na gate. Ito na yung ating lock barrel. Magandang araw muli mga kadiskarte. Ngayon tutuloy ko na yung paggawa ng lock barrel. Na-vlog ko na yung paggawa ng gate. Ngayon, ang ituturo ko naman para sa mga karagdagang kaalaman sa mga baguhan. Paggawa naman ng lock barrel. Gagamit tayo ng 3/4 na tubo tsaka dimidya. Ito yung sasalpak ko sa loob. Bale, itong susukatan ko lang, itong pagitan nito. Yan lang ang susukatan ko para yung kanyang pinaka-handle, tatapat siya dito sa balakbag na ito. Gaganon siya dyan. Ayan. May sukat siyang 23 cm. Ayan. Ito yung ating pinakalak. Mapapansin nyo itong mga guhit na to. Itong guhit na to sa dulo, allowance ito sa pagtulis. Ngayon, ang kanyang haba doon sa sasalpak sa lupa. Bali, 2 inches. Yung kanyang angat, binigyan ko lang siya ng 1 pulgada. Yung angat ng ating pinto. Ayan. Yung iba kasi ang ginagamit nila, solid na bakal. Ayan. Kung wala naman, pwede naman ito. Basta tinatakpan lang yung mga dulo. Diskarte lang. Ayan. Tapos, dito naman, mapapansin nyo itong guhit ko na to. Ito yung space niya sa pagkilo. Kasi skwala ito. Yung pinakahawakan ng lock barrel. Ito. Bali, nag-allowance lang ako ng 10 cm sa pinakahawakan niya. Yung kikiluin. Ngayon, itong pinaka-housing niya, yung iba nito kasi, pinagpuputol-putol lang nila ito. Pinagpuputol-putol lang nila para mas madaling gawin. Yung sa akin naman, pinagtsatsagaan ko yan na kinakaltas lang. Iba kasi ang diskarte ko, ibang paggawa ko. Yung gawa nila na pinagpuputol-putol tapos ini-spot doon sa frame, alam ko naman yun eh. Mas madaling gawin yun. Kasi susukat mo lang doon yung distansya ng bawat
isang putol. Yung sa akin, itatabas ko lang siya. Ayan, ganyan lang mag-eskwela. Sa mga ngayon lang nakapanood nito, kung napansin nyo kanina na gumamit ako ng papel sa aking pag-ieskwela. Kasi pagka ganitong tubo, bilog, mahirap eskwelahin yan. Kaya ginagamitan ko ng papel. Yung mga ngayon lang nakapanood, i-check nyo yung aking vlog. Nag-vlog ako nito ng pagturo ko ng pag-eskwela nito ng bilog na tubo at saka square na tubo, yung tubular. May step by step ako doon na vlog na kung paano yung madaling mag-eskwela. Ngayon, tatakpan naman natin itong mga dulo. Ito. Ayan. Kunin ng 4 na parte. Ayan. Tapos, guhitan nyo lang dito yung saktong haba niya. Kung gustong matulis, haba-habaan yung clearance. Kung gustong medyo lang siya, maiksi lang ang halos pantay lang, yung tama lang na matakpan siya, iiksian lang, tama lang na yung tupi niya sakto lang na makatakip. I-divide lang ng 4. Tapos kada pagitan, tandaan din dito sa guhit sa itong pinaka clearance niya. Yan. Sinishare ko lang ito sa mga baguhan na gustong matuto. Tapos, mula dyan sa guhit sa ginawang clearance na yan, yung pagitan na yan, guguhitan ng ganon. Yan. Yan na ngayon ang tsura niya. Yan. Ngayon, tatabasin na alisin itong mga ganito.
Ganon din dito sa kabila. Ganito rin ang proseso. Yan. Ayan ang itsura niya. Ayan. Medyo matulis siya. Kasi ito yung tutusok sa lupa. Lock ng gate. Ngayon, yung dito naman sa may hawakan, medyo ano lang siya. Medyo flat. Kaya maiksi lang yung nilagay ko na clearance. Ayan. Mapapansin nyo, medyo pabilog lang siya. Oh. Ngayon, ayusin ang welding. Yung kabila, medyo tulis. Ayan. Ganun lang ang technique. Ayan, pansinin nyo. Dito sa may hawakan, medyo bilog lang siya. Para hindi masakit sa kamay. Dito naman sa kabila, mas tulis. Para pag maglalak ng pinto, hindi mahirap siya shoot dito sa pinaka-housing niya. Yung nakabaon sa lupa. Yan. Ganun lang ang technique. Kung pagmamasdan nyo, parang solid na siya na bakal. Diba? Ngayon, dito naman tayo sa housing. Yan. Ayan, mga kadiskarte. Ito na. Bali, nakagawa na tayo ng housing. Ito na yung tinatawag na lock barrel. Ayan. Kunyari, ito yung nakalubog sa simento. Ito yung dito maglalak yung pinto. Yan. Ngayon, susukatin yung lalim ng pagkalak niya, pagkabaon. Ayan. Susukatin hanggang dito sa pinaka-kanal. Ngayon, itong pinaka-stopper niya, may pinaka-stopper ito. Ito, gumawa na tayo ng stopper niya. Ayan. Ayan. Ngayon, sa mga gagawa nito, huwag kalimutan na baka pag naglagay kayo ng pinaka-stopper niya, i-welding nyo kaagad kasi hindi na yan mailalagay dyan. Hindi na may lalagay. Kailangan ang paglagay nito, isasalpak muna yan. Yan. Yung iba kasi, pinuputol-putol nila ito. Ayan. Pinaghihiwa-hiwalay nila ito kasi nga, siguro, para hindi na sila magkaltas o kaya, yun ang diskarte nila. Kasi iba-iba kami ng mga diskarte. Yung sa akin, ganito ang diskarte ko. Kasi, wini-welding ko na lang yan doon sa frame ng gate. Yan, i-spot na lang yan. Yan, hindi na ako magsusukat-sukat doon dahil nakasukat na dito. Ayan. Bali yan ang sukat. Mula doon sa nakabaon sa ilalim hanggang dito sa kanal na tatamaan ng stopper. Yan ang sukat para parehas. Para pag inatras mo siya,
pagbukas ng gate, pagdating ng stopper dito sa gatla, sakto naman dito sa dulo. Hindi tatama doon sa flooring ng gate, ng pinto. Ngayon, pag nag-lock, pag nagsara, ilalak ito. Pag tama ng stopper dito sa kanal, sakto naman din siya dito sa dulo na nakabaon na doon sa lock, doon sa pinaka-kuan ng pinto, pinaka-lock. Yan. Ngayon, kakabit yan. Pagkabit ng pinaka-stopper niya, ito, saka lang yan ikakabit. Yan. Yan. Ngayon, yung iba nito, iwini-welding. Iwini-welding ito. Yan, wini-welding dyan, itinututok na ganon. Ang ayaw ko noon kasi pagka winilding yan, lumalaki yung puno, yung natutunawan ng welding, nagkakaroon na ng problema dito sa kanal, nasikip. Kung hindi mo luagan, sisikip. Kaya lang pag niluagan mo siya, pangit naman, kakalug-kalug. Yan. Kaya hindi ako gumagawa ng ganun na tinututok ko. Ang style ko, pinatatagos ko. At saka dito ko na sa likod iwini-welding. Ayan, dito ko sa likod iwini-welding. Ayan. Yan. Binubutasan ko yung housing. Binubutasan ko yung housing para ma-welding ko yung dulo ng stopper dito sa ibabaw nitong lock natin. Yan. Tapos tinatakpan ko na lang uli ito kung kinakailangan. Pero pwede naman siyang hindi takpan eh. Kasi nakatago na yan sa likod. Nakatago na yan dun sa frame ng gate. Kaya hindi na kailangan takpan. Yan ang teknik ko para sinishare ko lang sa inyo para makatulong ako at matutunan nyo yung mga karagdagang kaalaman. Ayan siya. Ayan. Kailangan nasa tamang mga sukat itong kanal. Ayan. Pag sara yung gate, pag nagsara, dito siya. Ayan. Hanggang dyan lang siya. Nakasagad siya dito sa taas. Nakasalpak naman itong dulo dun sa pinaka-lock sa ilalim. Yan. Ngayon, iikot yan. Pag inikot yan na ganun, nakalock na yan, nakapermis na yan. Yan. Naka-safety na itong hawakan, nakaganon na doon sa gilid. Yan. Ngayon, pag nagbukas ng gate, saka lang ito ipapaling. Pagpaling na ganun, saktong-sakto naman na itong stopper niya magsushoot dito sa kanal. Kasi yung pagka kanal, saktong-sakto lang na ito nakasentro na dito para hawakan. Ngayon, para pagbukas ng gate, itataas na ito. Ayan siya. Oh. Pagtaas niya, saktong tatama siya dito, ipapaling na naman na ganun sa gilid. Nakahangir na siya. Ayan, hindi na siya sasaya doon sa sahig, sa flooring, kasi naka-stopper siya dito sa ibabaw. Ayan. Ganun lang. Yan siya. Oh. Lock. Ganun lang ang teknik, mga kadiskarte. Yan. Napakaganda ng ganitong teknik ko na hindi ko pinuputol-putol ito. Kasi pagka pinutol-putol ito, doon mismo sa pagkabit ng gate, mahihirapan ka pa mag-align. Hindi katulad nito na buo. Isang ispat lang dito sa gilid, okay na.
Pagka pinutol-putol ito, pag hindi masyadong align na yung isa medyo tumba, magsikip na yon, hindi na swabe yung laro nito. Yan. Mainit. Ayan. Mga kadiskarte. Na-welding na natin. Naikabit na natin yung kanyang stopper. Ayan. Oh. Oh. Wala na siyang kawala. Ngayon, ang diskarte dito, pag halimbawa nagbukas ng gate, pagka angat na ganon, ilalak na ganon. Kaya kailangan dito sa gilid, sa paglock, pababa ang kaltas. Kasi kung pantay lang siya, ang nangyayari dito, habang nagbubukas ng gate, tapos pantay lang itong kanya, spacer niya, bumabalik, gumaganon siya, pumipihit, nagbababa yung lock. Hindi pa nabubuksan yung gate, nababa na. Kasi nga, pantay siya dyan. Hindi katulad ng pag naitaas ito, pag naitaas, pag inilock mo, bababa siya dyan, naglalak siya dyan, hindi siya iikot kasi mababa ang kaltas dito sa mga hangganan niya. Ayan, gumaganon siya, bumababa. Para pag ibinaba ito, yan, nakalock siya dyan. Hindi siya basta-basta naikot, makakaikot kasi nalubog siya dito. Ganyan din sa taas pag nag-angat. Yan. Oh. Nakalak siya. Mga kadiskarte. Yan ang sinasabi ko na yung iba, yung paggawa nito, pinagpuputol-putol lang ang isa nito. Tapos susukat-sukat nila dyan. Hindi katulad nito na isang salpakan lang. Pwede na. Madaling. Yan. Ayan. Na ikabit ko na yung lock ko sa ilalim ng gate. Ito. Ayan, sinusukat dito para hindi sumayad. Ayan, pag nilock siya, pipihit na ganon, nakalock siya dito. Hindi siya basta-basta pipihit sa gitna kasi may gatla dito sa gilid. Ngayon, gagawin naman natin yung lock dito sa taas. Parehas lang ang tawag niyan, lock barrel. Pero magkaiba ang pagkakayari. Numpisahan na. Meron na rin akong ginawang lock. Bali yung gagawin kong hawakan, nagkilo na lang ako ng square bar. Ayan. May mga pinaka busing na rin ako ng sasalpakan nitong lock.
Bali ito, kikiluin pa ito para pumorma. Itong ating pinakabusing, 3 putol ito. Yung iba na gumagawa nito, ginagawa nilang 4. Bali 2 nilalagay nila dito kasi yung iba gumagawa nito, mahahaba itong pinaka kuan niya, itong lock niya, mahaba. Yung sa akin naman, sinusukat ko lang yung tinatakbuhan nitong lock pag tutulak. Ito yung sa kabila, ito yung sa kabilang pinto, kabilang frame. Itong isang pinakasingsing niya o busing sa kabila kakabit. Ito namang isa dito. Ayan. Ngayon, itong kanyang handle, dito siya. Ito naman yung pangatlo, dito sa bandang dulo. Ngayon, sinusukat ko ang tinatakbuhan ng bawat tulak nito. Ayan. Bawa dito nakakabit itong hawakan. Pagka binuksan yung gate, pag inatras, sinusukat yung tinatakbuhan nito. Nasakto lang na pagbangga niya dito. Sakto naman dito na siya sa kabila yung dulo. Ayan. Ngayon, mabubuksan na itong kabilang pinto. Magkakahiwalay na sila. Kaya yan ang teknik ko. Ngayon, pagka sinara, sakto rin na pagbangga niya dito, ang dulo nitong lock natin, dito na siya sa kabila, tatagos na siya dyan. Yan. Ayan. Yan ang purman niya. Kaya ganito ang purma. Medyo kinikilo din dito sa dulo para ang pag kinabit na siya, lalapat itong kabilang pinaka buntot niya dito. Lapat. Para kung maglalagay ng kuan, pinakasusian, maganda ang lapat nito. Yan. Dito natin ikakabit ito. Ayan, pansinin nyo. Itong isang tubo, wala mapag-weldingan kasi nakaangat na siya dito. Kaya ang gagawin nating discarded dyan, maglalagay tayo dito ng kalang na pag-weldingan nito. We-welding tayo dito, papunta dito para suportahan ito. Ayan. Tapos dito na tayo magkakabit ng kabitan ng susi, padlock. Yan ang forman niya. Kaya ang pagkabit nito, tatansyahin yung susukatin yung inaatras niya dito
na pagbangga niya dito, nakakalas na siya dito sa kabilang gate. Yan. Yan na siya. Sakto na dito na rin sa babangga na rin siya dito. Yan. Kagawa na ako ng pangkalang doon. Yan. Nagawa na natin. Sana masundan nyo mga kadiskarte. Ayan, nalagyan ko na rin dito ng padlakan. So, pagka inilak, lagyan ng padlock. Ang isusunod naman natin ay dito sa service door na to. Gagawa na rin tayo dito ng lock. Ayan. Mga kadiskarte, pagmasdan yung mabuti yung pagkakagawa para sa mga baguhan dyan. Ang paglagay nito, depende lang yan sa gusto ninyo. Pwedeng medyo itaas, pwedeng tapat dito. Depende lang sa gusto ng gagawa. Ayan. Pansinin nyo, minasilyahan ko na ito. Nilagyan ko na ng pulley top yung lahat ng paikot. Ang purpose nito, para kung magtag-ulan, hindi mapasukan ng, hindi maestakan ng tubig dito sa loob ng mga flat bar na to. Kasi pag naestakan yan, lagi kakalawangin, madaling mabulok. Kaya mas mabuti, masilyahan na lang ng ganon, gano'n lang naman ang naubos nito, kaysa sa mabulok siya. Ayan. Ay! Katapos ko lang buuin ng aking gate. Kaya pintura naman. Okay, yan ang ating gate. Yan ang ating mga pinaghirapan na gate. Ito na yung ating lock barrel. So, ayan. Sana magayan nyo mga baguhan dyan. Yan ang ating pinaghirapan. Ayan. Ang ganda ng aking gate, mga kadiskarte. Okay, tingnan natin sa labas.
Nagbukas yung aking aso. Okay. Lagi lang magsubaybay sa aking mga diskarte para sa mga karagdagang kaalaman. At shout out sa inyong lahat dyan, mga kadiskarte. Lagi lang tayo pagpalain ng Panginoon. Lagi tayong manalangin para sa magandang pangangatawan natin at ligtas sa anumang kapahamakan at anumang mga karamdaman. Ingat tayong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye mga kadiskarte.